Hello everyone! Ako si Jason T. Asuncion. At today meron tayong bagong topic sa Visual Basic 6.0. Ito ay yung paggamit ng combo box. Okay, so kung meron po kayong mga request or question, queries, comments, mag-email lang po kayo sa akin sa judgesummer99@yahoo.com or sa aking Facebook account. Mag-post kayo sa aking Facebook wall, Jason T. Asuncion, or sa aking Twitter account, teacher_Jason. Pwede rin dito po sa ating YouTube channel, judgesummer99, or sa aking website. It's www.pinoylearnitonline.blogspot.com. Okay? Sa pinoylearnitonline.blogspot.com, yung mga source code ng mga activity na ginagawa natin dito is nakapost doon. So, mas madali po para sa inyo yun. Matunoorin nyo yung video, then makikita niyo exact source code. So, dalaw lang po kayo sa pinoylearnitonline.blogspot.com. Okay? So, gagawa tayo ng bagong folder, no? Right-click, then new folder. So, Activity 7 po ito. Activity 7 sa Visual Basic topic, no? Kung nakakasabay po kayo, Activity 7 na sa Visual Basic, marami po tayong topic na kino-cover. Actually, meron tayong 4 na topic na kino-cover dito sa ating YouTube channel. Ayun yung Visual Basic 6.0, Microsoft Word, Microsoft Excel, at saka Dynamic HTML. So, 4 na topic po yun. Pero sa topic na Visual Basic, ikapitong activity na po natin to. So, ito, gumawa ko ng folder, pinangalanan natin na Activity 7. So, dito natin isa-save mamaya yung gagawin natin. Okay? Then, buksan nyo lang yung Visual Basic 6.0 nyo. So, things are, mamimili kayo doon, standard exe. So, hindi agad ganito yung makikita nyo, no? Kung nakakasabay kayo sa mga video tutorial natin, so, blank form muna yung makikita nyo, syempre. So, ginawa ko na to para medyo mas mabilis ng konti. So, sa activity na to, kailangan natin ng 4 na combo box. So, ito yung combo box nyo, no? Check nyo lang yung toolbox nyo. Yan, combo box. So, click and drag lang kayo sa screen. Gawa kayo ng 4. Okay, so yan, 1 to 4. Then, sa ibabaw ng mga combo box na yon, lalagyan nyo lang ng font call, ng label. 4 na label rin. Isa-isa sa ibabaw ng kada isang combo box. So, sa unang combo box, nakalagay font color. Sa ibabaw naman ng combo 2, month. Sa combo 3, day. Sa combo 4, a year. Okay? Then, may malaki akong label dito. Okay, malaking label. Then, meron akong isang command button dito. Ang nakalagay ay show date. Okay? So, ang mangyayari, kapag niran natin yan, ganito siya, papakita ko sa inyo. Pag niran natin, okay. So, mamimili tayo ng month. So, pag clinic ko to, dapat may month to, no? January to December. So, ayun, January to December. Okay? Then, yung day, 1 to 31. As of now, wala pa siyang laman, diba? Iko-code natin mamaya yan. Sa year, lahat ng possible year. So, ang gagawin natin from 1900s up to now. Then, yung font, pag pinindot ko yung show date, yan, lalabas siya dito. Yan, combo 2, combo 3, combo 4. Pero pag nakapili ako ng month, day, and year, yun ang lalabas dito. Okay? At pag namili ako ng kulay dito, font color, di ba? So, yan, mayroong 3 kulay, no? Blue, red, green. Diba, pinili ko red. Yan, nagpalit ng red yung nakasulat doon sa may label 1. So, ganun yung gagawin natin activity. Okay, using combo box. So, let's start. Okay, so pag nagawa nyo na yung interface nyo, no, meron na kayong combo box, labels, and command button. Ang una natin gagawin is lalagyan natin ng laman tong font color. So, may laman yan, di ba? Red, blue, and green. So, paano lagyan ng laman? Double-click nyo na yung form load nyo. So, ito siya. So, ganito maglagay ng laman. So, combo 1, yung pangalan nung component, then add item, tapos ano yung gusto mong value na lumabas doon. So, nasa loob siya ng double quotes or string. So, kanina nakalabas doon ay blue, red, green. Okay, kaya ganito yung nakatype na code niya. So, combo 1.add item, blue, red, and green. 3 beses kung inulit yung combo 1.add item. Kasi 3 yung value na gusto kong lumabas. Okay? Next, dito naman sa may month, di ba, sa combo 2, month yung lumabas. So, ito yun, January to December, di ba? So, mapapansin nyo, yan,
12 times kung ginamit yung combo to dot add item, then iba-iba yung value na nilagay ko sa dulo niya. So, January to December. Di ba? Ang problema tong day, wala pa laman yung day at saka year. So, yung day 1 to 31. Yung year, 1900s to 2011. Isipin nyo kung gaano karami yon, di ba? So, paano natin gagawin yun? Alangan naman isa-isahin natin yun, no? Pag isa-isa natin yun, medyo matrabaho. So, yun yung isa sa mga tricks na ituturo ko. Hindi lang sa combo box yung magagamit yun, kahit sa iba pang components ng Visual Basic. Pero, for this activity, sa combo box ko gagamitin. Para mas madali nga, no? Hindi na magka-type yung mga user natin. Pipili na lang sila. Okay? So, una kong ginawa is pupunta lang kayo sa pinakatuktok ng source code nyo. No? Paano yung malaman nasa dulo na kayo? So, yung scroll bar nyo siguro yung nasa dulo. Pag nasa dulo na kayo, mag-enter lang kayo dun sa pinaka top na private sub. Then, type nyo lang dim a, b as integer. Okay, isang tip na naman to. Pwede kang ma-declare ng dalawang variable at the same time. Automatic to, dalawang variable to, variable A and variable B. Automatic dineclare ko sila as integer. Okay? So what is integer? Integer is counting number or whole number. Okay, yan ang integer. So ito yung isa sa mga pinakamabilis na paraan para mag-declare ng variable, no? Kung pare-pareho naman sila ng data types, ganito mo na i-declare, separated by commas. So meron akong A and B as integer. So babalik ako sa form load. Ito yung form load ko, di ba? So, ang gagawin ko lang, okay, lalagay ko A is equal to 0. Okay. Then, gagawa ko ng do while loop. Okay. Sa mga activity ko yata na discuss ko na itong do while loop, no? Do while A is less than 31. Okay. Pag less than 31 pa daw siya, gawin pa to. Okay? Or pwede nating do while, ayan, less than 31. Then, enter ako. So, anong gagawin niya? Ang gagawin niya ganito. A is equals to A plus 1. Okay? So, ano ibig sabihin niyan? Ang ibig sabihin niyan, ang tawag yan is increment, no? So, automatic yung variable, ina-add niya yung sarili niya, plus 1 lagi. So, nag-i-increase yung value na ng kada pangyayari o kada events ng isa. So, kung mapapansin nyo dito, A is equal to 0, right? So, kung gagawin ko dito, A, 0 plus 1 is equals to 1. So, sa next, ang A nun is 1 plus 1, 2, and so on and so forth. Dire-diretso niya siya. So, titigil lang daw siya kapag hanggang yung A ay less than 31. So, pag 32, gagana pa ba siya? Hindi na. Okay, dahil yun ay greater than 31. Okay? So, pagkatapos no, ang gagawin natin ganito. Combo 3, at ilalagyan ng laman, no? Kasi dito natin ilalagay yung date, no? Combo 3 dot add item, tapos hindi nyo na kailangan lagyan ng strings, no? Kapag variable na siya. Ang nilalagay lang ng string yung mga words na wala pang meaning sa computer or hindi na di-declare. So, ba, January, hindi naman dinideclare yan, eh. So, dahil meron na tayong variable A, so A lang ilalagay ko. Then, gagawin ko lang is loop. Sabi ko lang loop. Okay. Yan lang. So, mangyayari niyan, kanina walang laman yung day, di ba? Mangyayari niyan, automatic magkakaraman yung combo 3 natin ng 1 to 31. So, let's try muna, no? Run. Okay. Pansin nyo, automatic may 1 to 31 na siya. Di ba? Okay, di ba? Ang tanong, sa code ko ba, may nakita ba kayong tinype ko na 27, 28? Wala, di ba? Napakasimple lang. So, 1 to 31 kaagad siya. Okay? So, stop natin. So, ito yung medyo mas mahabang trabaho. Okay pa yun, di ba? Yung year. Sabi natin, 1900s to 2011. Wow. Di ba? Haba nun kung gagawin natin isa-isa. So, remember kanina nag-declare ulit tayo ng di ba? Ng isa pang variable. Ang pangalan ng variable na yun is B. So, B is equals to 0. Then, doon pa rin sa form load, Then, do while A
is, that's not A, no? Yung B nga yung gagamitin natin. B is less than 2011. Okay? So, ibig sabihin, pag 2012 na, huwag niyo munang ilabas. Basta 2011 pababa lang yung ilalabas niya. Okay? Then, parang ganun din. So, B naman yung gagamitin natin. Increment pa rin, pero B. Okay? Ibang variable na, no? B is equals to B plus 1. Then, combo for that add item. Tapos, hindi na nga string gagamitin natin, kundi yung declared variable natin na B. Then, loop. Okay? Simple siya kung titignan, pero malaki na itutulong niya sa isang program. Mas napapaiksi niya yung coding, mas napapabilis niya yung trabaho. Isipin niyo to, 1900s, ako 0 year to 0 year. Kung gagawin natin na 1900s, magsisimula siya sa 1900s, ang gagawin natin, sisimulan natin yung B natin, hindi sa 0. Sisimulan natin yung B natin sa 1900s. So, yan. Ang mangyayari niyan, magsisimula yung B sa 1900s. Yung mangyayari niyan, magsisimula yung B niyan sa 1901. Kung gusto natin magsimula sa 1900s, 1899. Yan. Sa mangyayari niya, 1900s to 2011 yung makikita natin na year dun sa combo 4. Okay? So, let's try. Okay. Eto, meron ng mga color. Eto, meron ng month. Ito, may date na kompleto, 1 to 31. Ayun yung combo 4, charad, 1900s to 2011. Ba, isipin nyo kung kinode natin yan isa-isa. Haba niyan. Diba? So, dahil sa tulong ng do-while loop, napabilis natin yung trabaho natin. Okay? Meron pa tayong isang kailangang tignan. Okay? Di ba nangyari kanina pag yung sa font color, pinili ko yung blue, nagiging blue. So, anong magic nun? Ibig ba sabihin nun, pag dinagay kong combo 1.add item blue, nagiging blue na yung nakasulat sa label 1? Nope. May code siya, no? So, yung code niyan, nakalagay sa sa click event ng combo 1. So, double click nyo lang yung combo 1 nyo. Okay? Actually, pag double click nyo yung combo 1 nyo, sa inyo mangyayari, nakalagay doon combo 1 underscore change, no? Kasi yun ang default event niya, no? Yun ang default procedure ng combo box. So, ang gagawin nyo lang, pag nandun na kayo, so makita nyo ng combo, tapos change. Ang gawin nyo lang, piliin nyo yung drop down menu dito, yung procedure, piliin nyo, click. Okay? Sa click kayo pumili. Kasi nga, ang default niyan is change, no? So, sa click, ang itatype natin ito. Okay? So, ang ginawa natin, gumamit tayo ng if statement, conditional if statement. So, sabi ko, if combo 1.text is equals to blue, kapag nakasulat doon sa combo 1 text ko ay blue, then, paltan mo yung 4 color ng label 1 ng kulay blue. Okay? Di ba ganito maglagay ng kulay sa Visual Basic? BV, tapos yung blue, yung color. Pero good lang to sa primary colors, no? Okay? Kapag yung kulay nyo ay aquamarine, yan, gagamit na kayo ng hex color o hexadecimal color. Katulad nito. Ito yung example ng hex color. So, gagawin nyo lang para mas mabilis, pwede kayong mamili ng kulay dito, tas copy nyo yung value na makukuha nyo, i-paste nyo dito. Pwede yun. So, for this example, kasi blue, red, green na yung ginamit ko, so, gumamit lang ako ng Visual Basic Colors. BB, tapos blue, red, green. Okay? So, else if, combo 1, pag red, gawin mong red yung 4 color ng label 1. Kapag green yun naman pinili ko, gawin mong green yung 4 color ng label 1. Okay? So, ganun lang yung code dito sa may combo 1. Okay? Sa click hindi sa change. Sa click nyo ilagay. Okay? So, para medyo mas malinis, papalit lang ko yung nakasulat sa combo 1. So, pupunta ako sa text properties ng combo 1, no? So, buburahin ko yon. Sa month, ganun din, buburahin ko yung laman. Sa day, yan. Okay, so wala na silang laman, di ba? Ay, medyo mas malinis na, no? Yung sa label 1, para mas malinis rin, buburahin ko yung caption part niya. Okay. So, tignan natin. Run natin. Okay. So, mangyari, pipili muna ako ng month. Diba? February, okay. Day, halimbawa, 3. Okay. 3. Then, yung year, 1981. Wow, 1981.
Yun siya, di ba? Pag pinindot ko yung show date, lalabas yung day, yung exact date na yan, February 3, 1981, dito sa may label natin, which is naka-blanco na nga, di ba? Pag pinindot ko yan, boom, ayun, February 3, 1981, then yung font color, papalitan ko halimbawa ng blue. So, naging blue, di ba? Pag green, magiging green. Pag red, magiging red. Right? Tama? So, meron pang isang code na wala. Yung code ng command button. Okay? Paano lumalabas sa label 1? Okay? So, ganito lang. Double click ko lang tong command button, yung may show date na nakasulat. So, ito yung code na nakatype doon, no? So, ito yung tatype yung code. Okay? Ang tatype nyo is, ganito. Label 1.caption, yan kasing babaguhin niya. O, yan yung lalagay niya ng laman, no? Diyan lalabas yung date. Label 1.caption is equals to combo2.text. Yung laman ng combo2 plus, okay, gumamit ako ng ano dito, ng null string or ng space, no? So, sa loob ng string, ang ginawa ko, double quote, space, double quote. Ba't ko ginawa yan? Para magkaroon ng space, no? Dinedeclare kasi ang space dito, kailangan gawin mo to. Okay, value pa rin ng, data pa rin ng space, no? Kahit wala kayo nakikita, data pa rin yun. So, ilalagay nyo lang yun sa double quote para lumabas siya as space. Okay? Plus, combo3.text, yun yung nasa day, plus, makapasin nyo dito, double quote, then, comma, then space, diba? Para medyo may separator yung day sa year, plus, combo4.text. Yun yung code natin sa may show date. Kaya nangyari, laman ng tatlong combo boxes, combo 2, 3, and 4, pag pinindot natin, lalabas minsanan sa iisang label, which is label 1.caption. So, try ulit. Run. Pili tayo ng date. January 1. Okay. 2005. Show date. See? Then, pag nagpalit tayo ng kulay, papalit siya. At, higit sa lahat, huwag nyong kakalimutang i-save. Okay? So, file, save project as, hanapin nyo lang yung folder nyo. So, sinave natin yan. Gumawa tayo ng folder kanina sa may desktop, no? Activity 7. Okay, pag nag-save yan, dalawa po yan, yung form, tsaka yung project. Okay. I hope may natutunan kayo sa tutorial na to. At muli, ang tutorial na to ay tool lamang para matuto tayo. Kailangan pa rin natin ng teacher or mentor para mag-guide sa atin. Maraming salamat. Kita-kita tayo sa next video. Yung source code, pakitignan na lang po sa pinoylearnitonline.blogspot.com. See you next time. Thank you. God bless.